aksyon ngayon, ang inyong sandigan, karapatan mo ay ipaglalaban. Agarang aksyon ngayon, pawang katotohanan ang ilalahad ni Adlawan at Jensa at natibigan ngayon. Bagong sumbungan ng bayan para sa ating mamamayan. Agarang aksyon ngayon, programang may paninindigan, ang mga reklamo ay aaksyonan. Agarang aksyon ngayon, ang inyong sandigan, karapatan mo ay ipaglalaban. Agarang aksyon ngayon, pawang katotohanan ang ilalahad ni Adlawan at Jensa at natibigan. Adlawan at Jensa Natividad. Agarang aksyon ngayon. Ang bagong sumbungan ng bayan. Alright! Good morning! Agarang aksyon. Alright, magandang umaga po. Kabataan. Good morning. Kasama ko ngayon, wala po yung ating magandang binibini na si Miss AJ Castelo. Ang kasama ko ngayon ay ang ating kaibigan, presidente ng Subic Bay Colleges Incorporated, walang iba kung hindi si Mr. Fernando. Magandang umaga sa inyo at syempre magandang umaga rin po sa mga mamayan ng lungsod ng Olongapo, Zambales, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija. Habang tayo po ngayon ay naghahanda sa pagdating ng isang di umano ay super typhoon. Opo, no? Hindi po natin baliwalain yan. No? Makinig po tayo sa ating mga tatalakaying mga napapanahon ng mga challenges dito sa Olongapo City. Tama kayo At sa dyan, mga Copper. Opo, no? Matindi po ngayon ang ating kinakaharap ngayon na darating na bagyo. Super typhoon. Yan po yata ay 12 oras yata ay mamaya po ay ating maramdaman na. Oo. Midnight ng itong mamayang madaling araw, mamayang gabi na po, no? At saka Oho. paiba-iba po yung kanyang landfall Oho. tumaas siya papuntang Aurora. Ngayon nasa Albay naman po ang landfall niya ngayon. So hagip ang Metro Manila sa signal number 1 na ang Zambales, no? Opo. Ha? At saka po Pagyan yata, po no? natin yan. At saka yata po, Copper, yung kanyang bilis po ay napakabilis. Matulin po siya. Matulin po siya. 180 to 185, no? O 280, ganun po yata, no? Oo, mag-ingat po tayo. Yung kanyang takbo is 20 km per hour. Pero yung kanyang almost super typhoon na. Opo. Yung kanyang bugso ng hangin. Ayon sa GTWS ng Amerika, At hindi no? pa yan, may kasunod pa siya, si Oo. Sioni. Naku. At tapos si Sioni, mayroon pang isang low pressure na nasa Pacific Ocean pa rin. Yung wala tayong naramdamang bagyo ng mga July, hindi gaano. Ngayon bumuhos ng gusto. Kaya mag-ingat po tayo, ano? Mag-ingat po. Anyway, siguro po bago po tayo magsimula po, no? Meron po tayong prayer ho muna. Siyempre, ating programa ho, no? Tayo po muna humingi po ng blessings po, no? Panalangin po mula po sa ating kaibigan na si Kamani Oranza. Yan po ang importante po. God first before country. Lalo na ho ngayong may bagyong darating po, Copper. Yes, sir. Yung po mga bahay po ninyo, itali na kung dapat itali. Yung mga punong dapat itrim na po. Itrim na. Punitin na pa, ayusin na lahat. Opo. Kaya delikado. Ayun po, Copper. Ikaw, baka dyan na si Kamani, Copper. I-check mo nga. Kamani. Opo, naputol po yata, no? Dahil sa bagyo, napuputol. Oo, masama nga panahon. Maraming nag-declare na hindi na magkaklase dahil yung kanilang networking ngayon no? Opo, ayun po, no? Online. Ayan, Kapatid, Ayun. good morning. Good morning. Kamani. Okay, ang audio mo. Ang Okay. lakas. Camille no? Bird, Ganda. good morning. Good morning. Hindi ko kayo ma-monitor sa Facebook at ako nasa biyahe. Pero maraming salamat at meron pa rin tayong technology na nagko-connect sa atin para isakatuparan ng ating programa. Magandang umaga ulit sa inyo,
Sino ba yung magandang lalaking katabi mo dyan? Oho. Pero Julian po, Kamali. Ha? Pero Julian. Si Kaper ba yung magandang lalaki yan? Sabi si Kabilbert, hindi natutuloy. Oho. Okay. Okay, so Sige po. Sa ngalan ng lumalapit. So, umagang ito, humihingi ng basbas ang lahat ng mga nagtatrabaho sa 107.1 FM ang aming programang Agaran Aksyon, Radyo Bandera. Patuloy ko pong dinadalangin ang pamumuno ni Camilbert, ni Caben, at ni Atty. Atienza, at sa mga nagbo-volunteer na mga co-host na nandyan ngayon, si Ka Fair. Pagpalain niyo po ang kanilang gawain, pagpalain niyo po ang kanilang kaisipan, at pagpalain niyo po ang kanilang kalusugan sa araw na ito. At hinihingi namin ang katagumpayan na sa umagang ito ay aming masasagawa ang aming mga responsibilidad upang maglingkod sa bayan sa inyong kalusugan. Pinupuri God bless. okay, ingat po sa pag-drive, Kamani. Madulas ang kalsada pag umuulan. Okay. Thank you, Kamani, and God bless. You stay safe and healthy po. Alright, narinig po natin. Napakagandang ng kapal, no? Panalangin po, no? Para sa bayan, para sa atin. Para sa atin yung lahat. Yes. Visit our YouTube channel, Agarang Aksyon Ngayon, at FB page, Agarang Aksyon Ngayon, para sa inyong mga hinaing, reklamo, at yun po, maraming salamat po. Okay. Ngayon po, Kafe, baka gusto mong batiin yung ating minamahal na mayor muna. Greetings muna tayo ng magandang umaga. Ang ating minamahal na mayor, si Mayor Tony Rolden Paulino Jr. Mayor, magandang umaga po sa inyo, sa inyong gawad. At syempre sa ating Chad. Opo, no? Administrator ng SBMA, si Attorney Wilma Esma. At saka sa kanya mga board of directors, sa mga investors. Yes. No? Opo, Mga po sa inyo. Good morning, good morning. Safe, no? Sa bagyong darating na ito. Okay. Opo, good morning sa kanilang lahat dyan. Kay Mayor Senior, kay Congressman, sa ating provincial, no? Sa kay Major Camarao. Magandang umaga po sa inyo, mga tricycle, ang jeepneys, no? Ng Bagong Palengke, Lumang Palengke, Pag-asa Market, lahat po. Mga vendors, magandang umaga Sa inyong lahat. sa inyong lahat. Mula sa Agarang Aksyon Ngayon. Ngayon.
A for is Adlawan, Mhm. A is Atienza, Mhm. at ngayon yung N is Natividad. Yun Mamaya po, po, no? nandira si Kabin Natividad. Opo. Medyo may nata siya, Kaper. Meron yata sa pupuntahan yata, meeting siya. Ganon? So, hindi yata siya pwede may istorbo ho ngayon, no? Hindi Okay. siya may matawagan ho ngayon. Magandang host. Babatiin ko muna yung ating OIC Provincial Director ng TESDA. Oo. Dahil yung ating dating Provincial Director medyo nag-leave of absence. Nag-leave of absence po yata, no? Oo. Meron yatang lilipat. Wala. Mhm. Kaya biglang itong si Sir Eugene. Mhm. No? Sir Eugene po ang OIC ng Provincial Office ng TESDA. TESDA Sambales. So lahat po ng mga nangangailangan po na gusto mag-enroll, marami po tayong mga scholarship program or voucher program. Lumapit kayo sa mga TBIs o sa mga private technical vocational institution. Aha. Oo, hindi lang sa SBCI, marami po 'yan. From Olonga po. From Olonga po to. Mhm. Naka-online tayo, tapos yung mga kailangan talaga mag face to face tayo, Aha. limited, depende sa area, nagpe-face to face na rin po tayo ngayon. Pwede rin po kayo mag-inquire po sa Subic Bay Colleges Inc., no? O, sir, pagkakataon na ho, ano mo yung mga programa mo doon? Alam nyo, ongoing na tayo dyan, hindi naman tayo huminto. Mhm. From kinder to elementary to junior high school to senior high school to TESDA vocational programs, Aha. ng mga CHED program po, meron tayong ino-offer. At syempre pa, sabi ko nga, lahat po ng may mga pangangailangan, no? Wala pa man tayong mga vouchers or scholarship vouchers na binibigay ang TESDA, punta lang po kayo sa Subic Bay Colleges para ipalista nyo yung pangalan nyo roon para pag dumating po na meron na tayong vouchers for scholarship, matatawagan po namin kayo. Samantalahin nyo po yan, no? Especially when it comes to agriculture, when it comes to construction, when it comes to healthcare, ano po? Yan ang mga pangunahing binibigay na mga kurso ngayon ng TESDA. Kaya samantalahin po ninyo yan. Yes. Samantalahin ko na rin po. yung Opo, ating go SBCI ahead, driving Kaper. school. Oo. No? By all means. Meron po tayong driving school. Alam nyo, sa batas ng Republic Act 4136, kailangan, bago ka kumuha ng inyong mga student permit, meron kayong theoretical. Theoretical. Opo, And dapat. and that will be for 3 days. Punta na po kayo sa SBCI College. Meron po tayong COVID-19 pandemic promo. Kasi po, mahal din yan. Pero tayo po, meron tayong promo. Opo. Sa practical. We got brand new Vios car para po sa ating mga practical at saka sa ating mga motorcycle. Manual po yun, di ba? Tsaka manual. Pareho. At saka motorcycle. Meron din motorcycle. Okay pala. Kaper, paano ho ba yung ano kunyari? 3 years nang expired yung lisensya ko, limbawa, no? 3 years nang expired yung lisensya. Tapos, Dating ng 2021, magkakaroon po ng enhancement lahat ng mga license, driver license holder. aha. Dating po ng October of 2021, Mhm. pag nag-renew kayo, nag-expire ang inyong mga lisensya, magkakaroon kayo ng enhancement seminar. Okay. Dadaan din po lahat ngayon sa mga driving school. So, yan po ay
clearance sa'yo. Bahay. Oo, para medyo maano ng konti. Yan na nga yung sinasabi ko, yung mga na-open na mga opportunity dito sa COVID pandemic nito. Marami talagang mga kaisipan ng mga Opportunity Pilipino. lumabas. Oo. Opo, sir, Para no? tayo ay magpatuloy ng buhay. Oo. At mas maunlad pa. Ano, Totoo yun, sir. Okay, Oo, ano. oo. Kailangan Tulad po, yan, no? mabuhay na talaga tayo dito sa new normal. Itong Life Armor Philippines, no, na ang chairman ay si Mr. Franz Gerardo, no. Nandiyan siya ngayon, Nandyan di ba? siya ngayon, no, Oo. yung kanyang gadget sanitizer wipes. Aha. Ito sa lumabas itong pandemic. Sabi mo nga opportunity, di ba? Oo, Ito, oo. no, tong wipes na to ay mabibili mo lang ng 1,400 for 15 pieces. At the same time, insured ka na. Accident at saka death insured ka na. Okay. Na 100,000 for a year. Itong wipes na to, pag pinahid mo sa cellphone mo, computer, laptop, o saan man pwedeng pahid po ito, ay 99.9% germ-free na po Wow. yung pinahiran niya for 30 Oo. days. Opo. Kasama ba yung virus dyan? Yes sir, ito nga po, nakalagay po dito, no? Kills 99.9% virus and bacteria. Oo. So yan, Oo. napapanahon talagang kailangan ng mga Yes, tao. Di ba? 30-day protection against harmful pathogens. Ito po ay nanotechnology. Ito po ay mabibili po, available po dito po sa Agarang Action ngayon. Kontakin niyo lang po ang Agarang Action ngayon kung kayo gusto mag-avail po ng gadget sanitizer. Oh, maganda po yan. Alam niyo Yan. naman, pag sinabing nanotechnology, talagang high-level technology na Ayun yan. po, ano, ano? ha? Oo. Oo. Ayun. Siguro po, Kaper, tawagan natin si Atty. Atienza, no, para makabati sa atin. Oo, no? para makarinig Oo. naman tayo ng kanyang mga legal, oo. Attorney Atienza, Attorney Noel Atienza, Opo. good morning po. Yung ating segment na mga, yung alamin ang batas kay Atty. Atienza, no? Oo. Ipagtatanggol ka niya, atin siya. Atty. Noel Atienza, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga, Camille Bird Iyon. and Copper. Oo, magandang At umaga. siyempre, si Manuel. Kamani na nagbigay ng dasal sa atin. Aha. Opo, si Cabinet. Tatanong lang ako, Camille Bird, kay Copper. Opo. Oho. Na-expire ba ang marriage contract? Nako, iyan lang ang sinasabi kong napakahalagang importante. Natalakayin natin. Joke lang yun. Nakikinig ang messages ko, baka mapalako-lako. Mapalahol ka po, no? Oo. Pero actually, Anyway, ano? magandang umaga sa ating listener mula dito sa Luzon, Visayas, Mindanao. At magandang umaga sa mga tricycle driver, sa lahat po ng manggagawa Pilipino dito sa buong bansa. Yun po. Kamusta, attorney? Kamusta kayo dyan? Okay lang ba kayo dyan? Nakatali na ba yung mga Opo, dapat natali para sa bagyo? 3 months na pong detain. Aha. Oo. Walang bail. Walang bail Pero po, no? attorney, ramdam na ramdam ko yung energy mo, ha. Talagang Ay, 100% basta po sa Agarang Action ngayon, talagang energized ako. aha. Dyan At ako saka syempre, binigay, maraming no? matututunan ng mga takapinig ng Agarang Action ngayon sa segment mo na yan, attorney. Alam mo, Camille Bird, maganda topic natin ngayon eh. Oo nga po, ano? Yung pang, ano ba yung attorney? Topic natin, yung ano ba? Yung threats, Grade threats at saka light threats. grade threats, saka light threats. Yun. Ah. Ako. Oo. Mhm. Kaya nga, Camille Bird, kung ikaw tinatakot ng misis mo, pwede kang mag-demanda ng grade threat. Yun. Opo. Si Captain. Anyway, Oho. sana mabigyan natin ng kaalaman ng ating mga kababayan pagdating po sa alituntunin ng batas Mhm. Oo, tama po yan, oo. para maging guide nila. Alam nyo, Camille Bird, meron pong doctrine sa batas na ignorance of the law excuses no one's Opo. compliance therewith. Oh, Oo. tama po yun. Opo, Hindi niya ano? pwedeng sabihin na hindi ko alam ang batas na yan, kaya hindi niyo ko pwedeng iluulihin. Mhm. So, ignorance of the law except no one talaga, attorney. Hindi po pwedeng sabihin, hindi ko po alam yan. Mhm. Kasi ang batas po kasi kapag po sinulog yan at na-approvean,
meron po presume notice sa buong mundo yan. Mhm. Okay, oo, Oh. tama. Attorney, paki-explain nga po, Tony, kung ano po yung kaibahan ng ibig sabihin ng grade threat at saka ng light threat. Kasi yung ating mga nakikinig, ating mga televiewers sa Facebook Live ay gusto malaman dahil may mga ganyang kaso po dito sa mga barangay po natin. Oo. Ano ba yung Okay po. elemento na meron Oo. dapat ang light at saka yung On- threat? Mhm. Una sa lahat po, ang grade threats po, crimes against security po yan. Okay. Because they disturb the peace of mind of a person. Tama. Kaya crimes against security. Dalawang klase po ng threats under the revised penal code. Mhm. Ang una po, grade threats. Okay. Grade threat, And yung pangalawa po, light threats. light threat, okay. Ano po ba yung grade threats? Ano Ito ba? po yung grade threats. Ito po yung pinaka-superior na threats. Kasi yung isa, light threats, medyo mababa ang level na. Mhm. In order to define yung grade threats po, kailangan po i-cite natin yung elements under 202 of the revised penal code. Okay. Una po, that the offender threaten another person with infliction upon his person of a wrong. So in other words, threaten pa lang po kapag ginawa nyo na po yung wrong, hindi na po grade threats yan. Kung ano po yung ginawa nyo wrong, yun po ang kaso nyo. Opo. Ito kasi threaten lang So inawag pananakot lang po. Mhm. Pagbabanta. Tapos po pangalawa, that such wrong amounted to a crime. So sa grade threats po, dapat yung pananakot ay, yung gagawin pananakot ay crime yun pag nasa katuparan. Okay. Then pangatlo po, that the threat was not subject to a condition. Ano pong ibig So in sabihin other nun, words, attorney? absolute. Okay. Absolute. Wala pong, hindi po conditional threat. So, parang ganito po, susumbong kita sa mismo milkman kung di mo ako ililibre ng milk tea. Hindi po dapat conditional. Mm, Aha. So, pag conditional po, papasok na po tayo sa light threats. okay. So, yun po, ang grade threats po kasi, number one, yung wrong po, amounted to a crime. Mhm. Tapos yung threatening ko niya po is yung infliction upon his person of a wrong. Malinaw po yun. Aha. Sa light threat naman po, hindi po to amounted to a crime. Kaya hindi po to kunyari, pananakot na hindi siya pwedeng mag-resulta ng krimen. Pero, ang batas natin, pinaparusahan pa rin po ito. Mhm. Ito po yung light threats po may either be, number one, where the act to be done does not amount to a crime, but it disturbs another. Aha. This may be subject to a condition or not. So in other words, hindi po crime yung pananakot niya. Example po, I will fail you if you will not introduce me to your sister. In Okay. other words, kung titignan niyo po yung example, yung threatening attitude niya, threatening act niya, hindi naman po amounted to the crime yun. Oh, yeah. Mhm. So, wala po, kaya light threats po ang pwede natin ikaso dyan. Okay. Pero yung Then, sige, Tony, go ahead. sige, another example of light threats, ito po under 285 of the revised penal code of the Philippines. Ito po in number one, threatening another with a weapon or drawing such weapon in a quarrel. So kung lang po to, kung nag-draw lang kayo ng weapon, pero kung kayo po ay inahabol niyo po yung kaaway nyo, hindi na po yung light threats. It could be great threats na po. Apo. Okay. Dahil kasi po, naandun na yung intention eh. Aha. Unlike nito, kung ang weapon mo ay nilabas mo lang, wala kang ginawang action, kundi nilabas mo lang, light threats lang po yan.
Mhm. Pero attorney, Pangalawa yung po. baril at itinutok mo. Ano po? Pag Tinutok. itinutok mo yung baril, pag bunot mo sa holsters mo, itinutok mo. Hindi ko po mag-get. Pakiulit lang po. Hindi, yung hinugot mo ay baril. Tapos itinutok Ah, mo. opo. Oo. Ay, yun po may mga bagay po yan na under the revised penal code, yung tinatawag na illegal discharge of firearms. So, depende po yan sa circumstances kung there's really intention na to harm or to injure the victim, baka po magkaroon ng borderline niya kung grave threat siya or illegal discharge. Okay. So, yung gun toting, applicable po ba doon? Apo, yan, katulad yon. May gang toting na po yan. So, hindi na po yan na grave threat. Dahil ando na po yung wrongful act na talaga eh. May crime na talaga, ano po? Oho, meron talaga. Apo. Oho. Ah. Mhm. Then, pangalawa po, mabalik tayo. Okay, pangalawa po, attorney. Na other light threats po, orally threatening another with the wrong, which may amount to a crime, but the accused did not persist in the idea involved in the threat. So in other words, Aha. yung kanyang threaten sa pananalita, pag ang resulta nun pwede maging crime, pero hindi niya sinuloy. Mhm. So, light threats pa rin po yun. Yun po yung malinaw, dalawa pong other light threats. Mhm. So, yung pala ang pagkakaiba, attorney, ng grade threat at saka ng light threat. Apo. Yung- Ang pinaka-basic na distinction is Mhm. yung grave threats amounting to a crime, light threats hindi po amounting to a crime. Mhm. Pero may pananakot pareho. Pananakot niya rin, yung sinasabi nga nila na, sige, gawin mo yan, subong mo ako, papatayin kita. So, yun po, grade threat yun. Opo. Dahil meron na po amounting to a crime po yun. Oo, yun po, attorney. Okay. Yun po pala ang pinagkaiba ng grade threat tsaka ng light threat. Kasi po, attorney, yan po ang karamihan po nangyari sa barangay. 'Di ba? Yung pong nag-aaway ang magkapitbahay dahil sa aso, nag-aaway ang magkapitbahay dahil sa basura. So, yan po yung kalimitan nilang pinag-aawayan yung mga ganyang bagay. Tapos, in result po niyan, nagkakaroon ng mga oral threat sa kanilang bawat isa. Sige, gawin mo, papatayin kita. Sige, gawin mo yan, magdemandahan tayo. Yung mga ganong bagay po, attorney, no? Yan po, may mga example po yan ng either light threat o grave threat. Opo. Ano naman, attorney, ang mga yung mga tinatawag na kung sakali na patunayan sa grade threat, ano naman mga kasakasakali mga penalty o mga punishment sa pagkakakulong sa mga bagay na ito? Yung pong grave threat po, mas mabigat po ang pagkakaparusa dyan. Mhm. Then, ang light threats, medyo mas lower po do sa grave threats. Opo. Apo, yan po ang kanyan. Pero meron pong ako niyan. Meron pong imprisonment niyan, definitely po. Mhm. Okay. Ganun pala yun, Kaper. Oo. Oo. Siyempre, resulting into crime na yung grave threat. Grade threat na yun. Oo. Pag nangyari, pag itinuloy, talagang isang krimen na. Isang na krimen na matatawag yun, natin. Yung kung tinuloy niya po, wag na po ninyong pag-usapan ng grave threat kung ano na po yung resulta ng kanyang ginawa. Yun na okay. po ang kanyang crime. Oo. Tama. Pero kung pananakot lang, Mhm. it could be either grave threats or light threats. Yun. Oo. Halimbawa, attorney, nagiinuman kayong magkakaibigan, nagiinuman. Tapos po, bigla, sa kainuman yung ganyan, nagkaroon kayo ng pagkatalo. Sige, gawin mo yan, babanatan kita, sasapakin kita. Yun po. Paano Yan po, gano'n? example po ng grave threats yun. Mhm. Kasi yung pag Okay, naputol si attorney, no? Talagang, kasi maganda talagang discussion po, talagang yung mga gano'n, Kaper, Dahil nangyayari talaga yan. Sample pa lang po yun, no? Parating nangyayari. Parating nangyayari po yan sa inuman, sa ano. Sige, ngayon mo yan, magbububungan tayo, bubugin kita. Kaya nga gusto ko, kaya tinanong ko yun, kasi may nangyari, nagkasagutan silang dalawa, magkakaibigan. Ngayon, nabugbog yung attorney. Yeah. Opo, sorry, naputol po tayo. Naputol tayo dahil sa bagyo. Kasi kaya attorney, nabagito kasi yan, kasi nga, meron pong pangyayari, insidente na nagiinuman sila,
tapos nagkasagutan, nagkaroon ng titawag na threat sa isa't isa. Ngayon, on the spot, binugbog ngayon yung binugbog ngayon yung tapos resulta po nun, after mga ilang araw, na-hospital yung lalaki, yung binugbog, tapos po, after mga ilang araw, namatay. Nako. Opo, hindi na po papasok doon ang grade threat. Yes. Ano Kung po ano na ang po yung attorney? ultimate na ginawa niya, Aha. either homicide or murder as the case may be. Mhm. Oo. Mm. Oo, hindi na absorb na po doon ng grade threat. Siguro mamaya, attorney, papatawag kasi dito siya ngayon no? Yung ating walk-in complainant tungkol sa bagay, nandito siya ngayon. Mamaya, attorney, mapatawag ko siya para on the spot, on air, makausap yung mabigyan yung advice ko nung dapat nilang gawin, attorney. Ano po? Okay po. Sige Opo. po. Okay. Sige, attorney, tuloy niyo lang ho yung sa grade threat tsaka sa light threat, kung anong mga additional pa ho doon. Opo, actually alam niyo po ang grade threat, ang threat in general po pala. Mhm. Pwede natin distinguish yan sa robbery. Ganun ba? Kasi di ba, if there's intimidation and threat to inflict an injury, at is coupled with demand for money, Mhm. it is either threat or robbery. Okay, ito po yung difference niyan. In threats, the injury is still to be inflicted in the future. Okay, hindi pa nangyayari. Future harm, hindi pa nangyari. Oo. Mhm. Whereas in robbery, the harm to be inflicted right then and there, or that is actual and immediate. Yes. Okay. Pangalawa po, in threats, the harm may be committed upon the person or owner of the victim, Aha, tama 'yon. or Yung that kanyang to his dugal. family, Oo. or to his property. Whereas in robbery, the harm is to be inflicted does not include the owner of the victim. Yung So malinaw po yun. Walang pag-aari lang po. O kaya yung personal na pagkatao ng yung kanyang physical being. Pangatlo po, in threats, the doing of the harm may be communicated through an intermediary, whereas in robbery, the doing of the harm is always communicated directly and personally to the victim. Okay. So in other words, the threat pwedeng representative. Pero sa robbery, hindi pwedeng representative. Oo. Actual talaga. Actual. Oo. And lastly po, in threat, gain is not immediate. Yes. Whereas in robbery, the gain is immediate. Yes. Oo. So malinaw po yung distinction. Kung sakali po during the course of the robbery may threat, po yun. Absorb na po yung threat sa robbery. Okay. So ang case doon, attorney, grave threat pa rin. Robbery na. Robbery na. Robbery na po yun. kasi So hindi na threat. kumbaga, Aha. parang ganito, Ginawa na kumanda ka na, nakawan kita. Oho. Ninakawan na. Grave threat po yun. Pero kung ninakawan na, huwag na Robbery muna natin na. pag-usapan ng grave threat. Opo. Robbery na po. Okay. Naging crime Oo. na eh. Opo. Kumbaga sa ginawa na. Resulting into Nangyara. crime. Okay. Opo. Correct po. Ako, attorney. Okay. No? Sana po may natutunan ng ating mga tagapakinig. Talagang sigurado po, attorney. May tutulong sila dyan, no? Sa ating segment na alamin ang batas. Ipagtatanggol madali ka lang niya. maintindihan, Atin siya. attorney. Oo. Alam mo, may nakalimutan ako, Camilbert. Yes po, attorney. Yung meron pa isang threat. Ano po yun? Threat mamaya sa Baguio darating. Opo, yan po talaga. Ayan, ibang threat yan, no? Paano yan? Opo, oo. Pag nangyari na yung bagyo, pag nandirian na, Oo. attorney, sino mananagot yan? Oo. May demand na ba tayo dyan? Oo. Attorney talaga. Marami talagang baon lagi to sa attorney na So, ang ibig sense of sabihin, humor, no? ang moral lesson Oo. dyan po, siyempre, sa pagsasalita natin, kinakailangan maingat tayo. Maingat tayo. Totoo po. oo. Kasi pwedeng i-demanda tayo o ihabla tayo ng ating mga pinagsasabihan. Opo. oo. Attorney, thank you very much po. Maraming salamat. At yan po. Maraming salamat din po at magandang hapon po sa inyo lahat.
Opo, attorney, magandang umaga po. Get At well, ingat get po kayo. well. Mamaya po na, attorney, tawagan namin kayo sa ating complainant po. Okay po. No? Okay, God bless Okay po, po. attorney. Stay safe. At saka, attorney. Attorney? Yes. Opo, Yeah. gusto ko lang muna kayong batiin po ng advance. Ba? Kasi bukas November Ng na. ano po? Bukas pa November na, November Oo. 1. Birthday ko na pala. Happy birthday po, November 5. Birthday ng ating Nalimutan kaibigang ko, sa Tony Atienza. Happy birthday Happy to birthday! Thank you very How much. young are you? Yes, so Yan, eh. November 5 Ay, yan. huwag na po natin pag-usapan yan. Great threats po yan. Okay, Tony. Opo, magandang umaga. Okay po. Salamat, ha. Oho. Okay, thank you very much. Okay. Okay. Happy birthday in advance. Yan po, nakapanayan po natin si Attorney Noel Atienza. Lawak. Atienza. Natividad. Okay. Kaper, meron tayong bisita rito ngayon, no? Oho. Ikaw na nga, Kaper, mag-introduce ng ating bisita, no? Yeah, ang ating bisita po dito ngayon, alam nyo, magmula nung makilala ko po ito, at ako naman sa mga ganitong problema since 1984, talagang napakasalimuot. At yan po ay tungkol sa ating mga spurious title or wrong title na hindi lamang dito sa lungsod ng Olongapo, siguro mayroon tayo. Kasi even during the time of the late President Marcos, talagang naipahayag yan sa mga pahayagan na Philippines is flooded with fake titles. Yan. Natatandaan ko, kahit yung Manila Bay na patituluhan nga ay naisamla sa isang bangko ng gobyerno. Opo. At dito po ang ating bisita ngayon ay tatalakay dito sa kanyang mga natuklasan. At ang nakikita po natin dito, meron talaga siyang mga dokumento, ha? May mga ebidensya siya na nakuha niya sa mga ahensya ng gobyerno ng Pilipinas. At yun ang nagpapatunay at talagang nagpapasinakbo sa kanya para ipagpatuloy ang laban na ito. Oho. Okay? Tsaka, nakita ko kanina, yung mga dokumento niya, meron siya mga sulat para sa ating Office of the President of the Philippines, ating mahal na Presidente Rodrigo Roa Duterte. Meron siyang sulat para kay Secretary Simato ng DNR. Oo. Meron din siyang mga sulat sa Solicitor General at iba pang mga sulat dokumento sa Senro, sa DNR Olongapo, kung saan-saan pa, sa Region 3, sa Zambales, yung mga Totoo dokumento yan. niya, no? Oo, Kompleto. oo. Ang tinatahan ko lang, bakit po ang bagal po nung investigasyon na ginagawa ng Yan. gobyerno? Ayan Ano? po ang Oo. dating, ayan po ang siguro kaya narito ang ating kaibigan ito ay upang sa panahon ng agarang aksyon ngayon ay maging madali. Oo, Katulong na rin po ang Volunteers Against Crime and Corruption. Yes. Para At ang, naman at ang PACC. PACC. Alam niyo, napapanahon dito ngayon talaga di ba? Ang ating Pangulo talaga nagtutos na kinakailangan itong mga graft and corruption sa gobyerno natin, maimbestigan ng lahat. At siguro ito na po yun. No? So, ang pinakikilala ko po sa inyo, welcome to Agarang Action ngayon, 101.7 Radyo Bandera, si Mr. Alex Espiridion. Yan. Alex Espiridion. Hello, magandang tanghali po sa ating lahat sa mga kabarangay ko sa Santa Rita. Ako po ang inyong lingkod na walang sawang maiayos natin yung problema natin sa lupa dyan sa ating barangay. Binabati ko rin po ang Aklas United Santa Rita at saka ang Samahang Nagkakaisa Barangay Santa Rita Incorporated. Pinapaabot ko lang po sa inyo kung mga nakikinig kayo na ang inyo pong lingkod at ang ilang mga kasama natin ay walang tigil dito sa pagsasaliksik at saka laban, masasabing laban na rin kasi nga nilalabanan natin yung dokumento kung saan May kasiwalian. kung saan sinasabing may titulo. May titulo nga, kaya lang yung titulo ay spurious yung titulo. Kaya nga, sumulat po tayo noong 2010 pa sa Office of the Solicitor General para imbestigahan yung problema na yan. Kaya ang Office of the Solicitor General naman ay nag-utos sa DNR
head office kay Secretary Pahi pa nung mga time na yon. Sa totoo po, nagkaroon naman nito ng kasagutan. Kaya ang DNR head office nagbuo ng team sa pamunuan ni Atty. Teresa Tinasas. Nagkaroon po ng investigation conference sa regional office. Kasama po yung ibang membro namin at ang inyong lingkod, ang DNR Region 3, Survey Division, Legal Office, Penro, Senro, at saka yung grupo nila Atty. Tanasas. Maganda naman ang naging resulta nung nagkakaroon ng investigasyon dahil naglabasan kami ng mga dokumento. Naglabas pa nga ng dokumento si Mr. Salcedo, certification galing ng Hawaii na ito raw Barangay Santa Rita ay hindi sakop ng Naval Reservation. Paano mangyayari yun? Di ba, sir? So we are talking about how many land area po dito? Sir? We are talking about how many land area po, no? Yung sukat po natin. Sir, ang kiniklaim ng isang pamilya, sir, ay buong Barangay Santa Rita. Kanya raw yun. Doon sa titulo, doon sa sinasabi ng titulo. Oo. Okay. Hindi, Ka-Alex, ganito, siguro liwanagin natin. Kasi dito po si Ka-Alex Espiridion at ang sinasabi niya po ay may mga dokumento talaga na kanyang ipapakita. Ngayon, ako, Ka-Alex, naniniwala naman ako na merong portion ng Santa Rita na titulado. At yan yung Esteban Estate. Tama yun, di ba? Ngayon, ang tinutukoy lang natin dyan at matagal ng katanungan, nasaan ba sa lugar ng Santa Rita, nasaan eksaktong lugar ng Santa Rita, yung Esteban Estate na yan, gaano kalaki yan, at nasaan ang mga hangganan. Yung mga muhon. Oo, yun yata ang hindi may patunay. Kaya nagkakaroon ng confusion. Alam mo, Camilbert, ang Purok Uno, no, ang Sampaloc Compound, ang Mayumi, ang Santa Rita Village, kahit pa doon sa lugar to hanggang Holy Spirit Village sa Tabacuan, pero ibang titulo naman ang sumasakop doon, puro talagang makikita mong done by probe, no? Allegedly done by probe. At yun nga, kaya nga tayo nandito ngayon para talakayin natin yan. Ang katanungan, ang napakalaking katanungan dyan, bakit hindi nagkakaroon ng positibong aksyon, lalo pa, ang sabi mo nga, Ka-Alex, nagkakaharap-harap naman na, nagkakaroon na kayo ng mga dialogue, may mga presentasyon na ng mga dokumento na nagpapatunay na kung saan pwedeng pag-aralan ng mga ahensyang pinagsubmitan nyo yan, di ba? Nandiyan na ang Register of Deeds, nandiyan na ang DENR, nandiyan ang Solicitor General, di ba? Nandiyan na rin siguro ang Office of the City Mayor to City Planning. Bakit hanggang ngayon walang naging katugunan, Alex? Kaya nga, Kaper, lumapit na ako dito sa Radyo Bandera sa Agaran Action ngayon dahil alam ko itong makakatulong dito sa matagal ng problema suliranin ng mga kabarangay natin sa Santa Rita. Unang-una, yung sinabi mo kanina, Kaper, na may portion na pag-aari ang Esteban Estate, very impossible. Kasi ang buong Olongapo, Santa Rita, ay US Naval Reservation. Kaya kung meron man silang ipinapakitang titulo na na-issue noong 1911, yun ay bogus. Kasi hindi ka pwedeng matituluhan dahil ito nga ay Naval Reservation. Di ba, Kaper? Kaya sa aking pagsasaliksik, talaga wala silang lupa dyan sa Barangay Santa Rita. Maliban lang siguro yung ginagamit nilang opisina dyan sa may malapit sa Baluyot. Kasi kung talagang meron silang masasabing kanila yung lupa, dapat yung titulong ginagamit nila may approve plan. Yan, oo. Itong wala approve plan. Wala. Pero ganito may pakita. Ka-Alex, medyo merong debate tayong konti dito. Sige. Yung US Naval Reservation, pwedeng magkaroon ng US Naval Reservation na may titulo nung una pa, ng panahon pa ng Kastila, na nagkaroon ng reconstitution. Tapos it was declared because we are colonized at nagamit yan na as a US military base.
ginawang US Naval Reservation. Mhm. Kahit si Danny Planesa, na may claim naman ng buong Pilipinas din, yun ang sinasabi niya eh. Okay? Kaya lang, ang tanong nga natin dito, no? Kasi kami dito sa Holy Spirit Village, ako bilang Pangulo ng Neighborhood Association of Holy Spirit Village, no ha? Ang tanong namin dyan parati, nakalaban namin ng Philippine National Bank of Sunshine Green, ang pamilya ng Roy, ang pamilya ng Marami Philippine mo dyan. Veterans Bank. Mhm. No ha? Alam niyo, meron kaming kahatulan dyan at na-dismiss yan, ano ha? Dahil alam mo, sa abogado at saka sa pagkakaintindi natin lahat, any title, no, once it's done, after 5 years, it is uncontestable. What do you mean Yan ang matindi. uncontestable? So, ibig sabihin, nandun mo na eh, na nag-mature na yung titulo na yan. Ngayon, technically, pwede mo naman siyang patayin eh. Okay? Kaya nga kami sa Holy Spirit Village, kaya hindi nakakapag-approve yung mga allegedly title holder dyan. No? Mga We owners. always see to it, and we always pray to the court, na i-relocate nila yung kanilang mga titulo. Kasi title could just be printed eh. Tapos isinaksak sa Register of Deeds. Ang sindikato noon sa Bureau of Land, napakalawak. Di ba? Napakalawak niyan eh. Ang dami pa naman yata, yan ganyan naman yata nangyayari ngayon eh. Pero ngayon, minimal na. Kasi Minimal na. marami ng means of communication. Makakapag-google na tayo, alam na natin kung saan tayo pupunta. Eh, nung panahon noon, mahirap maglakbay from Sa San Capitolio. Felipe, nangyayari ngayon dyan sa Mediuliwa eh. Ang alam nyo kasi, Oo. yung mga Paano nga? pangyayari ngayon, dahil doon sa mga tinatawag na aggression. Pero kung titingnan po natin ang Zambales, napakaganda ng pagpapatitulo dyan dahil nakadastro. Pero ang Olonga po, as former sitio ng Subic, ng Municipality of Subic, tapos naging US Naval Reservation dito, hindi po nakadastro kasi ang Yan- lungsod ng Olonga Yan po kasi alam di ano ng ating mga kababayan na Kaper, no? Na ang Olongapo City po, ito po ay former sitio po Yes, ng no? Subic Town Yes. in Zambales. Oo. Bago siya maging mahiwalay, Maging, Municipality of Olongapo, hanggang maging City of Olongapo. Urbanized, highly urbanized city of And now, Olongapo. highly urbanized. Yes. city. Okay, tuloy mo lang, Kaper. So ituloy po natin yan. Kaya nga, ang katanungan natin pa rito, ang paghahamon natin parati rito, yung mga titulo po ba na kiniklaim nila, merong approved plan, katulad nga ng sinasabi ni Alex. Kasi kung walang approved plan, hindi nila ito ma-relocate eh. Tama yun, Kaper. Tama yun, Kaper. Alex. Oo. Alex, ano po ba yung may approved plan, merong mga dokumento po nakita? Unang-una, sir, sinasabi nung titulo, nung na-issue noong 1911, may Municipality of Olongapo na. Okay. Approved ng Municipal Council ng Olongapo. Samantalang, after December 1959, after December 7, 1959, nung tinan-over, almost 1 week lang, na nagkaroon ng executive order si President Carlos P. Garcia na ang Olongapo separate municipality. Noong 1959 pa lang. Pero doon sa titulo, nakalagay may municipality na. 1911. 1911. May discrepancy. Kaya nga. May discrepancy. Unang-una, sir, pinagsusulatan ko ng LRA, sinulatan ko ng DNR, hinahanap ko yung approved plan sa kanila. Nagtuturo-turuan. So, ikaw lang mag-isa kung lumalaban po rito o yung buong grupo mo ninyo, yung aklas? Oo, yung aklas, tsaka yung sa mga nagkakaisang barangay sa Talita. Okay. Kaya nga, ang nakakalungkot lang, siguro sa one time, sa susunod na ng ano natin, walang ano masyado ang ano eh. Okay. Diba? Hindi, tsaka Alex, bukod sa mga titulo na sinasabi nila na hindi ma-relocate, di ba? At sa panahon nga ngayon, maraming mga tao dyan sa lugar na yan, village na yan, na kiniklaim mo ng subdivision. Pero natuklasan ni Alex, napakagaling ng tao nito. High school graduate ka ba, Alex? Undergraduate. Undergraduate ka, First year high school lang ako. Sa tagal ng pananaliksik niya, ang mga batas nakabisa niya na. Ano ba naman yung sinasabi mo?
cease and desist order na inisyu dyan sa Santa Rita? Regarding naman to doon sa sinasabing Salcedo Village. Alam nyo, nung maupo nga yung bagong administrasyon, binigyan ko sila ng kopya ng walang license to sell sa HLURB, yung sa Housing Land Use and Regulatory Board. So, ibig sabihin, yung sinasabi mong subdivision, hindi siya nakarehistro ever since from Sa the National HLURB. from the Sa- National Housing Authority before during the Marcos regime up to now HLURB hindi siya nakarehistro. Sumura na tayo doon sa HLURB. Meron na. Kaya nga, sir, binigay ko sa kanila. Ngayon, nung binigay ko sa kanila, ginamit nila, tinanggalan nila ng location clearance. Okay. Usually, Dapat nilocation ng clearance yan eh. hindi, tinanggalan nga nila dahil na ano nila doon sa certification na binigay ko na walang license to sale. Okay. Ngayon, siyempre, usually, tinanggalan nila ng location clearance. Usually, aapila yung Salcedo. Nung mapila, ang ginawa ng mayor, nag-ano ng executive order para itatag yung zoning board of appeal. Ang membro nun, si Ruben de Guzman, yung Business President Association, at saka si Ram Jones, si Engineer Ruiz Ramirez, siya yung presidente ng Olongapo Chapter Civil Engineering. Malabuti, admin, attorney season dati sa legal, at saka attorney Atienza sa Committee mo niya sa Lance, Architect Balde, Engineer Ed Santos, Sandra Business Permit Oka Agustin. So yan po yung buo-buo na Yung body, na zoning board, para mag-assist dun sa problema ng Salcedo. Okay. Mula January 2014 hanggang July, walang naipakitang certified true copy itong grupo ng Salcedo. Kaya ang naging ruling ng board, cease and desist order, permanent closure order, hindi pwede magbenta, maningil, magpaupa, mag-transfer ng titulo. Okay. So, sa madaling salita, yung binuong grupo na yon ay nagkaroon ng mga positibong aksyon dahil nga walang Cease maipakitang and desist order ang mga ginagawa maipakitang nilang, dokumento ang Salcedo Village. Kaya nabigyan sila ng cease and desist order. And then, Hanggang ngayon ba ka, Alex, umiiral pa yung cease and desist order? Hindi pa rin ba sila ang, makapagbenta? ang nakakalungkot nga, Kaper, ganito nangyari. okay. Nung magkaroon cease and desist order, nilagyan ng closure order ng tarpaulin. Nakita namin, tinanggal lang. Tapos di-report namin, tinanggal lang uli. Wala nang ginawang aksyon ang city government. Ngayon, nag-follow up ako kay Sir Malabuti, kay admin. Okay. Ang sabi niya, palalagyan natin ng karatulang bakal yan. Sabi ko, sir, kami na lang magpapagawa ng tarpaulin, lalagay namin sa assessor, lalagay namin sa city planning, lalagay namin sa business permit, tsaka sa engineering. Pero sir, sabi niya, hindi, ako nang bahala. Sir, wala pa to eh. So Alex, nung patuloy na tinatanggal lang yung mga kinakabit ng Tarpaulin. ano naman ang nangyari ngayon sa kasalukuyan? Ano na? Sa kasalukuyan, Kaper, patuloy pa rin na nagbebenta at saka binibigyan ng clearance para magtayo yung mga nakabili. Na sana, kung hindi nila bibigyan ng clearance, sa kanila pa lang malalaman nila may problema ito. So, ibig sabihin, mapipilitan sila ngayon na talagang Oo, sabihin. may problema doon talaga. Sir, Alex, liwanagin lang natin. So, ibig sabihin, nabaliwala yung umiiral na cease and desist order? ay talagang baliwala. May kopya ka ng cease and desist order. Kompleto yun, sir. Kompleto Kompleto. yan. Ngayon, ito pa. Di ba? Kasama yan dun sa sinabit po na letter para sa ating mahal na presidente. Naka-attach Ay, hindi. Iba yan. Ang tinutumbo ko lang dito, sir, yun lang tungkol sa annulment of title, yung cancellation. Kung tutusin ka, napag-uusapan namin ni Kaper na walang i-annul kasi yung titulo, sir, saksak lang. Mabuti sana kung na-issue, may ginamit ng mga dokumentong bogus, di ba? Pero hindi. Isinaksak lang. Ganun katindi. Ito pa, sir, meron pa. Meron pa akong hawak na 33 hectares na ginamit ng pamilya na yan ng paniningil sa US Naval Base. Sinisingil nila
ng almost $2 million for 48 years daw ng pananatili dyan sa Barangay Santa Rita. Naglabas sila sa RD ng TCT 11736 na kinansil yan ng 1901 at saka 1900. Alam niyo kung gaano kalaki ang area. Opo. Buo pa yung titulo na yan yung TCT. Nasa iyo ngayon yun, meron ka lang. May kopya. Oh. 33 hectares. Buo pa ang titulo. Wala nang lupa. Aha. Ibang tindi. Oh. So, sa madaling salita ka, Alex, ano ngayon ang ginagawa mong aksyon ng grupo para may sakatuparan yung ipinaglalaban na yan? Nung March 2, bago mag-COVID, nasa Malacanang Complaint Center ako. Okay. Humingi ako ng referral para sa DNR doon sa investigation na inano namin sa kanila. Ngayon, binigyan naman ako ng referral ng Malacanang Complaint Center through President Duterte, di ba? Aha. Ngayon, hindi ko nga naipasa kaagad yun dahil nga nag-pandemic. Aha. Pero last September 3, buong detalye yung sulat ko at saka may mga attachment dun sa nangyayari para si Secretary Simato hindi na siya magturo Okay. para maintindihan niya eto na pala yung hindi lang ginagalaw di ba? Kaya nga sa mga susunod na araw at hindi pa sila gumalaw gagalaw na yung grupo natin. So, ibig sabihin na idulog mo na at naisabit mo na ang kumpletong dokumento sa opisina ng ating DNR Secretary, no? At yun ay naganap noong September 3 of 2020, Yes. October, November, November 3 na, 2 buwan na, wala pa ring aksyon. Wala pa. Nawala. Lapit ka naman din, sir. Maghihintay lang tayo ng konting panahon. Napag-usapan kasi yung Dolomites. Oo, kaya hindi ay sa Manila Bay. Oo. So, yan po ang malungkot sa mga pangyayari, sa mga hanapan dito sa atin, na hindi po nagkakaroon talaga ng tuwirang o agarang hustisya. Kaya nga, andito si Ka-Alex sa agarang aksyon ngayon para magkaroon ng agarang hustisya ang 19 1911 na dokumento. 35 years na ba yung pinaglalaban na yan? Mga 5 Alex? dekada na itong problema. 5 dekada na, Kasi ho. nung araw, sir, 50 yun, 50 taon yan. Sir, ikikwento ko lang sa inyo. Kaya sila nag-antedate ng titulo kasi kung nung January 31 lang, nagkaroon ng alienable and disposable na pwede mo nang patituluhan. Lapit ka mo din, sir, para pwede marinig yung po. patituluhan. Nung January 31, 1961 pa lang, naglabas ang forestry ng land classification map na kung saan doon pa lang magkakaroon ng alienable and disposable. Kaya yung title na yan, napaka-spurious talaga Di ba? Na sana kung makakatulong natin ang city, ang LGU, mas mapapabilis ito. Kasi Pero, Ka-Alex, may ginawa ng mga aksyon ang syudad tungkol sa mga pag-aari na yan, dyan sa village na yan, di ba? Kaper, ang masaklap, Resolution na cease and desist order. ang masaklap nga dito, sabi ko, bago ipasa yung resolution na yan, na ililevy o expropriate yan, imbestigahan muna yung legality. Kasi, pag sinabi mo ililevy, may pagkakautang. Oo. Ngayon, ang tanong, At liwanagin nga po natin, Sino yung mga naging abogado nyo rito noong mga panahon na yon? Until now, meron kayong... undersecretary na nandar sa ngayon wala pa kaming Wala lawyer. pang Wala lawyer pa. kami Pero hawak baka ngayon. sa mga susunod, magkaroon na kami ng lawyer dito. Okay. so ibig sabihin Ka-Alex, ang syudad ay umaksyon naman at natuklasan nila na maraming pagkakautang dahil nga yung subdivision owner ay hindi nakakabayad ng buwis ng lupa. Ganito nga At yung... dahil hindi nakakabayad, yun ay ililevy nila. Up At to sa this pag-levy moment... na yan. Okay. Hindi, kasi ganito nga yan, sir. No? Ganito, papaliwanag ko. Hindi, ganito Ka-Alex. Sundan muna natin yung tanong ko. Sige. Yung pag-levy ba na yun ay sinasang-ayunan ng grupo, ng asosasyon? Hindi po yun. Nakakumulo, Hindi, Kaper. Hindi, siyempre, yun. Dahil ang ano namin dyan, May paliwanag mo nga, Alex. reversion dyan. Kasi ganito, ang sabi ko nga, yung resolution na yan, meron daw yung mga ilang tao na sumusulat daw kay TK Okay. na tungkol doon sa problema. Ang sabi ko sa kanila, kaya nag-ano siya ng resolution na ililevy o expropriate.
Kasi paliwanag nila, mas mabilis, ganito, ganun eh. Ang akin Iba na... yung ililevy, iba yung expropriate. Oo. Sige po, Pag tuloy na. Hindi, pag yung- ililevy, ganito yan ha. Oh, yung levy, ang- Ibig sabihin, yung hindi nila masisigil na pagkakabayad ng buwis, yung mga utang na yon, ang magiging kapalit nung pag hindi nila nabayaran, yung mga lupa na kanilang hindi nababayaran ng buwis. Pag expropriate, ang ibig sabihin, Kukunin. kukunin ng gobyerno, babayaran yon dahil merong paggagamitan at yun ay imminent domain. Oo. Imminent, di ba? Pero kung hindi pwede mag-expropriate. Yun ang naiintindihan ko. Oh, Sige, kasi, tuloy mo. Ngayon, hindi. bakit hindi sinasang-ayunan? Oh. Kasi ng ganit- United Aklas? ganito yan, Kape. Yun niya eh. Ah. Bakit po? Kasi, kung sinasabi nila may pagkakautang, dapat inimbestigahan nila kung may previous tax declaration talagang hindi nababayaran. Kasi ako, hindi nila alam, 2008, meron na ako ng all property holdings ng Salcedo. Yung Salcedo Village ka, hindi nakadeclared sa assessor eh. Meron akong kopya, certified true copy yan, nakakuha ko sa Meron? assessor. Oo. Bigyan mo kami ng mga kopya. Oo. Tapos, yung all property holdings, hindi akalaan siguro ni Oka Agustin sa assessor na may maghahanap nun. Ay, yung Aba- dating chief assessor Oo. natin. Hocus bugos, may mga nakadeclared, walang address. May address, walang number. Yan nga po, Kapel, yung mga problema sa titulo eh. Yung tinatawag na yung northbound, yung southbound, yung eastbound, westbound, Yung nakalagay, mga boundary. yung mga boundary, may mga road eh. So, may mga ganyang problema sa lote. Nasa mga lupa. Hindi, Hindi. totoo yan, Oo. Ka-Gilbert. Kaya nga Alam eh. mo, Ka-Alex, sa Oo. akin nga meron akong sketch plan ng subdivision, yung tinatawag na dating El Ranchito subdivision. Okay. Na ngayon ay Holy Spirit Village. Aha. Kung titingnan mo yung sketch subdivision plan na yon, Aha. kinasabi kong sketch dahil kailanman hindi naging approved subdivision plan eh. Mhm. Parang katulad din yung sinasabi ni Ka-Alex. Ito na eh. Alam mo ba ang mga boundary niya, north, south, west? O yun yan, no? Puro US double reservation nakalagay. Imposible mangyari yun, di ba? kaya Hindi, nga eh. paano nangyari yung Siya gano'n? lang yung anak ng Oo, Diyos. Ito, di ba? sir. Northeast, westbound, US military. US double Ito, Reservation, oo. ito pa, sir. Oo, Sir. discrepancy malaki yun. Iba ko, no? Yung pinapakita, pagka merong gustong bumili, Mhm. alam niyo ba kung ano yun? Lot plan, hindi yung subdivision plan na kung saan approve ng city government. May nakita na akong ganyang titulo eh. Nakita ko na ganyan eh. Hindi, yung sa subdivision, Oo, sir. subdivision mismo. Yung subdivision, sir, ang pinapakita lang, lot plan. Oo. Hindi, yung lot plan na yun, ginawa ng geodetic engineer na kaano nila, Kaalyado nila, syempre. kalyado nila, Oo. pinapirmahan lang sa regional office ng Aha. DNR na, Mhm. kaya nga kung titignan mo, walang bearing eh. Table survey. So, Walang bearing. Sinuntified lang sa 180 square meter. Kasi kung, ito pa, tuloy-tuloy ko lang kung talagang subdivision yan, nakalagay kung nasan yung linya ng ilaw, nakalagay kung saan yung linya ng tubig. May approved plan dapat talaga yan. Yun na Oo, sinasabi. approved plan. Walang approved plan na nangyari. Ano, Hindi. lot Oo. plan, hindi Lot approve plan lang. lang. Sa Oo, totoo malaking lang, pagkakaiba yun. Ka-Alex, Ah. ay, wala naman talagang subdivision dito sa lungsod ng Olongapo. Meron di ba yung ano? Merong mang subdivision, matatawag natin na Sa Barreto. underdeveloped. Sa Barreto. Cabareto, oo. Same And na. then, underdeveloped. Oo. Hindi siya talaga nagtuloy-tuloy para maging isang matagumpay na subdivision. Ibig sabihin matagumpay na nagkaroon talaga ng Oo. plano, Oo. nagkaroon ng approval. May ng development SLUR. permit, may Aha. city Yung mga council ganyan, hindi approval. eh. Di ba? Hindi nga eh. Oo. So, ang inaasahan natin ngayon Ka-Alex, ang United Aklas, ay sasagot ang opisina ni DNR Secretary Simato Aha. dahil by November 3, dalawang Dalawang buwan na buwan yan. na. Opo. Ngayon, Dalawang pag buwan na. hindi pa sumagot, ano po ang magiging aksyon ng United Aklas? Maaring dun sa anti-red tape, papasok ang DNR at saka yung Solicitor Actually, General. tama-tama ko ngayon kasi, di ba, may binuo po ngayon ang ating mahal na presidente, yung Mega Task Force. Mega Task Force. Yung Mega Task Force na yan, kaantabay ho dyan, kaantabay po dyan at kasama ho dyan sa task force na yan ay ang grupong VACC, Volunteers Against Crime and Corruption, sa pangunguna ni Boy Arsenio Boy Natividad, Arsenio Boy Evangelista na presidente ng VACC, at saka the same time yung ating Kadante Jimenez. Ang task force yata dyan, gusto nga yung paanuhin ng DOJ.
Ang Opo. DOJ dalawa kasama. Siya ang Kasama. grupo. O siyang ano, yun ang Ay, grupo. Gusto ko pong ipapalit Sir, sa mga nakikinig. Napapanahon, sir, yung ano mo. Napapanahon, sir. Napapanahon na. Okay. Kaya nga naisip po itong Radyo Bandera nung mga Oo. nakaraan kasi napapakinggan ko na agaran aksyon. Mhm. Kaya nga makinig po yung aming mga taga-kabarangay dyan sa Santa Rita. Okay. Huwag po kayong mag-alala dahil hindi po tumitigil ang inyong lingkod. Kasama sila Paring Per at saka yung ibang kasama namin. Tinatrabaho po namin to, hindi nyo lang alam. Mhm. Kaya nga ngayon, dito sa pamamagitan ng Radyo Bandera, pinapaabot namin sa inyo Garang action ngayon. agaran action ngayon na may ginagawa ho tayong aksyon. Hindi ho tayo tumitigil dyan. Kaya sa pamamagitan ng agaran action, maniwala po kayo may mangyayari na himala kung sakali. Opo, oo. Dahil kumpleto naman po tayo sa mga papel eh. It's about Kumpleto. time na. Tsaka ang Oo. kagandahan po kasi yan ngayon, sir, it's about time. Napapanahon dahil ang ating mahal na presidente po, Pangulo, ay talagang yan po ang kanyang pinupunti niya against corruption Pati talaga. sir, Oo. ang pag-ibig dapat tamaan dito. Kasi dahil dun sa titulong ginagamit, without investigation, tinatanggap nila yung loan. Oho. Kaya akala tuloy ng mga nakabili, legal na yung kanilang hawak na titulo. Okay. Hindi nila alam, darating yung oras na magkakaproblema. Sa totoo lang, Ka-Alex, maputol kita, no? Yan nga po ang mahirap, yung mga sabwatan ng mga sinauna pa. hanggang ngayon. At diyan ang mga dokumento sa mga ahensya na yan na pinagtitiwalaan natin. Opo. Ang Register of Deeds, ang LRA na yan, di ba? Hindi, ganito ka. Hindi na nga natin mabago eh. Kaya nga, ang United Atlas ay naninindigan na tayo po ay hihiling Hindi. na magkaroon ng reversion Oho. ng Reversion. status ng lupa. So, ibig sabihin, kailangan po maideklara yan ng DENR to the Office of the President na maging isang public domain ulit. Then, ang mga susulat lupa tayo na yan. ulit. Susulat tayo ulit. Together with the BACC na at BACC, PHCC na, BACC. i-combine na po natin para makabuho ng task force. Oo, tama. No? 'Di ba? Ang mega task force, bubuo sila ngayon ng tinatawag na komitiba para ho diyan kasama ang DNR, kasama ang mga governing bodies na involved po diyan para ho talagang magkaroon po ng magandang solusyon. Yan pong problema diyan sa lupain diyan sa barangay Santa Rita. Ano ka, Per? Tama po yun. Tutukan natin yan. At syempre pa, ang inaasahan po natin dyan ay ang agarang aksyon ngayon. Mhm. At ang pamunuan po ng BACC, Volunteers Against Crime Corruption, dito sa Region 3 ay pinamumunuan po ng ating regional coordinator. Wala pong ibang kundi si Milbert Teniente Adlawan. Salamat po, ka, Per. Opo. Yan. Siya ang regional director, ha? Oo. Coordinator. Katulong po natin po dyan ang ating pong presidente po naman ng Olongapo Zambales chapter. Walang iba. Ang kasama ko dito, si Kaper Julian. Kaya, sir, you came to the right place. You came to the right place at the right time din po. No? Tama. Opo. Dahil po lang palabas po ng press release ang ating presidente, national president na si Arsenio Boy Evangelista tungkol dyan sa mega task force, yung pong binuo na against crime and corruption. Tama yan. Opo, okay. So, Napapanahon po yan. Oo. Ka-Alex, siguro po, tutukan po natin yan. Medyo marami pa ho tayong mga bisita Sir, po na, any last words po na ating pong pag-anuhan? Ang masasabi ko lang po sa mga kabarangay natin dyan sa Santa Rita, magantay-antay lang po tayo at matatamasa na natin makapagpatitulo ng individual sa inyong mga posisyon. Okay. Kasi nga, tinatarbaho po ito ng ating samahan hanggang sa ngayon. At Ayun. ngayon, nandito na po tayo sa Agaran Action. Ito ang magbibigay ng daan para maayos na itong matagal ng problema natin dyan sa ating barangay. Yun. Maraming salamat po. Salamat din po, Kaper. Bago Kaya tayo siyempre po, ang ating Opo. BACC naman, tayo naman ang bantay, gabay, tulay. Tulay. Yan po. Okay, so magkabalik po ang Agarang Action. Pagkaroon po ng kaunting paalaala, hanap buhay muna tayo. Sir, pag nasa Aerox, Natividad. Bigyan mo ako para at least Agarang aksyon! Ngayon! Ang bagong sumbungan ng bayan.
Basta balita at musika, ibandera mo. 107.1 Radio Bandera, Olongapo. We're back! Sorable Grand Leisure Hotel and Nico's Restaurant is now officially back in business. Bookings and reservations are now available. Come in as a guest and leave as family. And our Nico's Restaurant is now accepting dinners and takeout services. A best view with the best food and feel welcome. Make your stay A memorable experience. again. For more details, inquiries, and reservations, please call us at 252-2765, 252-2766, or 0917-836-1955. Or visit us on our Facebook page at Sorable Official or follow us on Instagram at Sorable Grand Leisure Hotel. Marami nang natulungan at namangha sa galing at bisa ng iBerry. Usually, ang mata ko, lagi nang lalabo. Siyempre, edad mo na. Actually, di ba, malabo na. Pagka nasa church ako, pagka may kakantahin kami, yung numero, makikita mo, alabo, nagja-jungle yung mga numero. Para mabasa ko yon, I will use my eyeglass. Pero mula noong gumamit ako ng iBerry, tataka ko, kasi titignan ko na nung kakantahin namin, malinaw na. Kahit na hindi ko nagamitin yung eyeglass ko, nakikita ko na maliwanag yan. Madami ang nagkasakit sa kidney stone o bato. Ma'am, ano po ang masabi niyo sa kidney care? Ako si Peachy Cardinho, 45 years old. Meron akong kidney stone. I tried everything, umiwas sa maalat na pagkain. May nakapagsabi sa akin about kidney care, kaya sinubukan kong uminom. Pag-inom ko ng kidney care, malaking tulong. And normal na yung pag-ihi ko. Nawala na din ang sakit ng balakang ko. Ang UTI ko nawala na rin. Salamat sa kidney care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Habang nagkakaedad at tumatanda, lalo ring dumadami ang mga iniindang karamdaman tulad ng pananakit ng ulo, alta presyon, rayuma, pananakit ng likod, pananakit ng sikmura, hirap sa pag-ihi at kung ano-ano pa. Agapan ang karamdaman, patibayin ang resistensya, ugaliing mag-ehersisyo, sabayan ang pag-inom araw-araw ng Lemongrass Capsule. Mainam na panlaban sa iba't ibang uri ng karamdaman. Lemongrass Capsule. Taglay ang iba't ibang uri ng vitamina at mineral tulad ng vitamin B1, vitamin A, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B6 at folate. Di lang yan, taglay din ito ang zinc, iron, copper, potassium, calcium at marami pang iba. Lemongrass Capsule. Natural, walang chemical, walang side effects, walang preservatives, kaya ligtas. Lemongrass Capsule, FDA approved, distributed by Doc Natural Health and Wellness Center, located at Rosas Street, Barangay Maligaya, Makasaid Complex, Bandera Compound, Puerto Princesa City, beside PLDT office. Hindi pa awat, hindi pa titina, pumapailan lang ang pinakabagong tambaya at pinakikinggan. 107.1 Radio Bandera. Ang bagong sumbungan ng bayan. Agarang aksyon ngayon! Agarang aksyon ngayon! Agarang aksyon ngayon! Mapapakinggan sa 107.1 FM Radyo Bandera, Olongapo. Agarang aksyon ngayon! Agarang aksyon ngayon, bagong sumbungan ng bayan para sa ating mamamayan. Agarang aksyon ngayon, programang may paninindigan, ang mga reklamo ay aaksyonan. Agarang aksyon ngayon, ang inyong sandigan, karapatan mo ay ipaglalaban. Agarang aksyon ngayon, tawang katotohanan ang ilalahad ni Adlawan at Jensa at natibigan. Ngayon, bagong sumbungan ng bayan para sa ating mamamayan. Agarang aksyon ngayon, programang may paninindigan, ang mga reklamo ay aaksyonan. Agarang aksyon ngayon, ang inyong sandigan, karapatan mo ay ipaglalaban. Agarang aksyon ngayon, tawang katotohanan ang ilalahad ni Adlawan at Jensa at natibigan. Adlawan at Jensa, natibigan. Agarang aksyon ngayon! Ang bagong sumbungan ng bayan. Agarang aksyon ngayon! Agarang aksyon ngayon! Agarang aksyon ngayon! Mapapakinggan sa 107.1 FM Radyo Bandera, Olongapo. Agarang aksyon ngayon!
Agarang aksyon ngayon, bagong sumbungan ng bayan para sa ating mamamayan. Agarang aksyon ngayon, programang may paninindigan ng mga reklamo ay aaksyonan. Agarang aksyon ngayon, ang inyong sandigan, karapatan mo ay ipaglalaban. Agarang aksyon ngayon, tawang katotohanan ang ilalahad ni Adlawan at Jensa at nabibigyan ngayon, bagong sumbungan ng bayan para sa ating mamamayan. Agarang aksyon ngayon, programang may paninindigan ng mga reklamo ay aaksyonan. Agarang aksyon ngayon, ang inyong sandigan, karapatan mo ay ipaglalaban. Agarang aksyon ngayon, tawang katotohanan ang ilalahad ni Adlawan at Jensa at natividad. Adlawan at Jensa, Natividad. Agarang aksyon ngayon. Ang bagong sumbungan ng bayan. Agarang aksyon ngayon. Agarang aksyon ngayon. Agarang aksyon ngayon. Mapapakinggan sa 107.1 FM Radyo Bandera, Olongapo. Agarang aksyon ngayon. Agarang aksyon ngayon, bagong sumbungan ng bayan para sa ating mamamayan. Agarang aksyon ngayon, programang may paninindigan ng mga reklamo ay aaksyonan. Agarang aksyon ngayon, ang inyong sandigan, karapatan mo ay ipaglalaban. Agarang aksyon ngayon, tawang katotohanan ang ilalahad ni Adlawan at Jensa at nabibigyan ngayon, bagong sumbungan ng bayan para sa ating mamamayan. Alright, narito po ulit ang inyo pong bagong sumbungan ng bayan. Nagbabalik po ang Agarang Aksyon ngayon. Kasama ko ulit si Kaper Julian. At syempre po, batiin ko lang muna yung mga nakikinig po sa atin. No? Si Ma'am Weng Iso, si Mr. Vicente Tugigi Arce, at si Mr. Samuel Barola and family, Randy Martin, Rosalie Raquel Oredina, Natividad, and Vicente, no? Nelly Custodio, at marami pa akong iba. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at tuloy po na sumusubaybay po sa atin ngayon, sa Agarang Aksyon ngayon. Okay. Meron po tayo dito, Kaper. May bisita po tayo dito ngayon, no? Opo. Tayo dito ngayon, ay kabababa ng barko. Opo, no? Amoy dolyar pa to. Nakapag-quarantine na. Nakapag-quarantine na, no? At saka amoy dolyar. At makikita natin kahit nasa gitna ng dagat yan, talagang tuloy-tuloy ang komunikasyon niya dito sa Olongapo. Opo. Yung kanyang observation, lahat ng bagay. Kaya nga nilang itatag, no? At bilang admin ng bagong gapo. Andiyan po ngayon, si Jeffro Julian. Iyon, magandang araw po. Palakpakan mo naman ang Kaper ng parang di ba? Magandang umaga po mga kapandera. Kapanderang mga taga-Olonga po. Opo. At ito nga yung naitatag namin yung bagong gapo. Para magbigyan natin ng konting description itong bagong grupo na ito na makikita natin sa Facebook. Ito ay isang plataforma para ito sa mga hinaing at mga issues dito sa Olongapo City na hindi natin bibigyan ng kulay, ng iba't ibang kulay. Ibig sabihin, pwede dito kahit na sino. Kung kahit na kulay green ka, kulay dilaw ka, pula, blue, o pink. Pwede. Pwede po, no? Yun ang maganda, hindi ka no? masisipa dito. Basta hindi ka multo. Yun. Ayun. Maganda, actually, maganda yung binuo nila na bagong gapo. Kasi nga, walang kulay. Si Jerry Cruz. Si Dadudes Cruz. Magandang araw sa iyo, nakikinig, no? Ang ating kaibigan, no? Si Jerry Dadudes Cruz, no? At kanyang pamilya, no? Sir Jerry. Opo, napakaganda yan, walang kulay. Kasi yung ibang mga grupo ngayon na nakita ko, hindi naman sa no offense po sa inyo lahat dyan, may mga kulay minsan. Ano po, no? Itong bagong gapo, walang kulay po ito. Ito po ay Tama transparent. Po. Tama ba? Tama. Ayun. Ano ka ba, sir, ang
ang mga po nangyayari ho doon sa loob po ng grupong itong Bangon Bagong Gapo? Although, siyempre tayo, may kanya-kanya pa rin tayong paniniwala, Yes, opo. pinaninindigan. Mhm. So, hindi may iwasan yung magkakaroon ng mga debate, argumento, Mhm. na sasabihin nila meron tayong pinapanigan. Oo. Okay lang yun. Natural lang yun. Hindi naman namin tatanggalin yung mga yun eh. Basta, dahil wala nga tayong kikilingan eh. Mhm. Kumbaga, basta ang argumento ay naaayon sa rules ng grupo, kumbaga walang murahan, Mhm. 'di ba? Walang tawagan ng kung ano-anong pangalan. Aha. Basta issue lang yung ang tinututukan, hindi yung mga personalidad. Yes. Walang problema 'yon. Tuloy-tuloy lang 'yon. Hanggang kumbaga mapapag-usapan talaga Mhm. at mabibigyan ng solusyon yung mga problema. Okay. Parang ano rin to yung isang programa din, isang ano rin sa Facebook na naging guest ako dito, yung kay Super Gapo naman. Yun naman, mga ibang problema naman yun, ng mga OEDC, mga Subic Water, mga, yung consumer, consumer, naman, no? consumer advocacy naman yung tirado nila doon sa Super Gapo. So, ang bagong Gapo ay dito, halos lahat ay Pwedeng talakayin po Halos dito. lahat No? pwede. Kahit mga national issues nga pinapayagan na. Pinapayagan po doon. Ang naiintindihan ko nga lang dito, ang iniiwasan nila at ang nasisipa lang dito, yung mga kulto Mhm. yung mga ghost account. Marami kasi yung doon sa kabilang grupo, maraming ghost account doon eh. Na nakakapasok dito sa inyo talagang na sasala. Nasasala at kung merong makakalusot man, later on masisipa din. Masisipa pa din siya. Wala din yan. Actually, may mga pinupost ako sa Bangon Bagong Gapo, minsan hindi na post yun eh. Kasi nga, yung tinatawag na talagang pinifilter talaga nila, yung post mo talaga. Okay. Oo. Totoo yun. Yun ang kaganda. Ibig sabihin dito, walang kilala, walang kaibigan, basta yung foul yung post mo na medyo offending sa iba, talagang kinakapture nila yun, sinisipa nila. Dito nga pala, ang kasama namin si, ang creator nito si Sir Jerry Cruz. Tapos dalawa kaming admin. Mhm. May kasama kaming mga moderator si Dran Rev Navarro, si Mandy Barrera, at si Sir Jess Biscotcho. Okay. Si Sir Jess Biscotcho. Yeah. Parang kapatid ata siya ni Ang Sir pagkakalam ko Big. nasa ba yan? Nasa Canada yata siya, di ba? Nasa Alaska po ngayon. Basta mo, nasa Alaska, no? Pero nabuo yung Bangon Bagong Gapo. Napakaganda ng at iba na yatang mga yan eh. In a couple of hours, binagsa ng members kaagad yung grupong Bangon Bagong Gapo. Ilan na ba ang total members ngayon ng ngayon nasa halos 14,000 kami. 14,000 ba? Kasi salang-sala kasi. Salang-sala, no? Talagang kaya noong una madaming dinagsa siya, tapos later on dahil inaano namin, sinasala yung mga pumapasok. Kaya mabagal yung pagpasok ng miyembro. Yun ang doon. So ano ngayon, sa bagong Gapo, ano ang aasahan ng mga mamamayan ng lungsod ng Olongapo? Okay. Yan. Aasahan ng mga mamamayan ng Olongapo dito sa grupo na to na patuloy nating mapag-uusapan yung mga issues dito sa Olongapo na wala tayong kikilingan na sino man at laging magiging gabay natin ang batas, siyempre. Para sa kumbaga yun ang natin, yun ang magiging guide natin yung batas lagi. At siyempre, lagi tayong para sa mamamayan. Okay. So magandang Opo. Naputol lang po yung ating linya para kay Sir Jerry Daduds Cruz. Naputol lang ho. Siguro mamaya po ibalik po ulit natin para at least makausap din ni admin Jeffro Julian, Mr. Jeffro Julian. Ano po? Sir, any mga panukala ho ninyo para ho dito sa ating po? Nandiyan na ba? Nandiyan na? Daduds Cruz. Okay.
Jepro. Dadods Cruz, sir, magandang tanghali po. Kaya Kalods, magandang umaga po. Pero Lian. Hello. Hello. Hello, narinig ka. Magandang audio mo. Jerry. Nasa linya ko ngayon si Jerry Dadods Cruz ng Bagong Gapo. Sir, magandang tanghali po sa iyo. You can go ahead na po, sir. Hello. Medyo choppy pero magandang tanghali. Magandang tanghali sa inyo. Opo. Sa lahat na nakikinig sa nanonood ng programa niyo. Oo. Yes, sir. Ano po ang ating sir? Dito ho ngayon, sir, sa ating studio po ay si Mr. Jepro Julian, ang admin po ng inyong binuong grupong Bagong Gapo. Bandera. Opo. Sir, nag-feedback po yata, sir, yung ano mo? Nag-feedback po yata, sir, yung cellphone mo o yung laptop mo? Opo. Sir Jerry Cruz? Sir? Naputol. Sir, siguro po. Ayun, para sa mamamayang Olonga po, yung kumbaga ito nga yung binuo ng grupo na ito para maging pwedeng kasi kagaya rin ng ibang grupo bagsakan ito ng mga hinaing ng mga tao, di ba? Ngayon, bilang admin ng grupong ito, pinipilit naming maging patas. Maging patas sa mga tao at pati na rin sa mga opisyalis natin. Kumbaga wala tayong pag-iinitan talaga Sa mga nasasangkot sa usapin. Kumbaga talagang lang, kung masasagot, ganyan. Yun ang gusto namin mangyari. Maganda. Actually, bilib ako sa bagong grupo na to, yung bagong Gapo, at nakita ko dyan na pinapollow ko yan, member din ako dyan, nakita ko, alin na lang, nag-post kayo tungkol dun sa weather natin ngayon, maging prepared tayo, no? Maayos, maganda ang grupong yan. Opo. Sir, any parting words po, sir, bago po tayo kasi medyo mabig tayo sa oras. At alam ko, sir, nabigla ka at bigla ka namin sinalang because we want to take this opportunity na nandiyan ka na lang sa aming studio, sir. Gusto ko lang kapahiningan na pa namin. Opo. Ayun, magandang umaga ulit sa mamamayan ng Olongapo City. Ang masasabi ko lang, patuloy po nating ipagpatuloy ang mga safety protocols na pinapairal dito sa ating bansa, sa ating lungsod, ng mga barangay. Lalo na yung napapansin ko kasi kapag ikot-ikot ko dito sa lungsod natin, yung mga bata laging nasa kalsada. Opo, totoo yan, sir. Diba? Opo, oo. Sana po bilang mga magulang tayo yung mag-umpisa na pagbawalan sila. Hindi na po natin kailangang yung barangay, yung mga pulis. Bilang mga magulang na lang po, tayo na mismo ang magbawal para sa kanila. Yes, sir. Para rin po ito sa ating kaligtasan hanggat merong pang pandemya. Yes. Yun lang po. Salamat. Salamat po. Okay, maraming salamat. So malaki na pala ang boses ng Bagong Gapo. Yes. 14,000 na ang kanilang miyembro. Opo. At kami na nalalangin sa agarang aksyon ngayon na ang inyong adikain ay inyo pong may sakatuparan. Kasi yan po ang pangangailangan natin. Yung isang platform na magiging informative at educational. No? Alam nyo, napakarami talagang nasa grassroots na tinatawag natin na pag nakipagtalakayan, mga pilosopo ang dating Totoo po. Diba? Marami po yan, sir. Ayaw patalo. Hindi intellectual. Pilosopo, oo. Nanggugulo lang. Nanggugulo lang talaga. Pag nagkaroon ng talakayan ganyan sa mga platform, yung may kahihinat na meron talaga tayong maging submissive tayo kung maipakita natin o maliwanagan natin na ang mga pangangatwiran o opinion ng bawat isa sa atin, ano ba talaga yung kailangan nating sundin? Ano ba yung dapat nating maging gabay? Yes. Tulad nga ng sabi ni Jepro, ang guidelines lang naman po ng Bagong Gapo
ay ang mga batas na umiiral dito sa Republika ng Pilipinas. Yes. Opo, at syempre, kasama na po yung moral values. Do unto others as you Import. would like others to Yes, the opo. golden rule, di Yung ba? pong golden rule eh. Pero tawag ito, Kapit, binago na yung, sabi ng iba, yung golden rule daw binago na. Sabi na, do not do unto others what you do not want others do unto you. Di po ba? Oo. Sabi mo nila ngayon, yung golden rule po ngayon, he who has the gold makes the rule. Parang ganun na ngayon eh, di ba? He was the gold and gun. Yes, so he was the gold and gun makes the rule. Yan na po ngayon. Anyway, as per ano po no, insistent no, request po ng mga public demands ng mga taga Barangay Del Pilar, Castillejo, Zambales, gusto ko nilang marinig po sir, yung pong yung ating pong segment, kasi yung ating segment po ng Barangay Captain in Actions, hindi lang po ito sa Olongapo City. Ito po ay kahit saang lugar po sa barangay. Sa lungsod, kahit saang lungsod po. Ngayon po, ini-request po nila ay ang Barangay Del Pilar, Castillejo, Zambales. Gusto nila ko nilang marinig ng mga taga Del Pilar kung ano bang ginagawang aksyon, ano bang ginagawang proyekto, ano po bang ginawa nitong ating barangay sa kanilang lugar. Nasilinya ko ngayon ang Barangay Captain ng Del Pilar, Castillejo, Zambales. Walang iba kundi si The Honorable Chairman Dennis Mapalo. Kap, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Kapitan Dennis Mapalo. Hello po. Magandang tanghali po at sa lahat po ng tagapakinig ng 107.1 na Radyo Bandera. Yan, agarang aksyon ngayon po, 101.7 Radyo Bandera, Olongapo City. Yes, Kap. Magandang tanghali po, Kap. Hello po. Kap, magandang tanghali po. Okay? Opo, medyo malaki. Kap, maliwanag ng dating po ninyo rito. Kap, matanong lang po namin kayo kasi gusto ng inyong mga constituent malaman. Ano po ba yung mga pangkasalukuyang proyekto at mga proyekto niya po pong gagawin sa nalalabi niyong taon bilang kapitan po? Yung term hindi ko naman sinasabing hindi na kayo iboboto. Siguradong marami kayong ginagawa at iboboto pa kayo. Ano po ba ang ating mga proyekto, Kapitan Mapalo? Hello po. With regards po sa mga proyekto po dito sa aming barangay, medyo na-hold nga po lahat sa gawa ng yung pandemya ho nangyari ho sa atin. Okay. At may priority muna ho ang lahat ng mga pangangailangan po ng ating mga nasasakupan. Okay. So ano po yung ating mga prioridad ngayon sa panahon ng pandemya? Hello po? Yeah, Kapitan. Ano po yung mga prioridad po nating ginagawa at gagawin pa sa panahon ito ng pandemya? Sir, kasi ganito, medyo mahina po at hindi ko gaanong maintindihan at marinig po yung ano. Anyway, Kap, ganito po, Kap, ano? Siguro po, bigyan namin kayo ng ang tinatawag ng oras na sabihin po ninyo, Kap, yung mga inyo pong ginawa, nagawa at gagawin pa ho para po sa inyong barangay dyan sa Del Pilar, Castillejo, Zambales. Dire-diretso lang ho, Kap. So parang ngayon ho, yung isang pinakamahalaga ho na napakikinabangan ng barangay po namin, sa hindi ho sinasadya, pinariority po kasi na makabili ho kami ng isang rescue vehicle, which is na parang isang ambulansya na ho ng barangay. At sa 14 barangay ho ng Castillejos, ito nga po ang Barangay Del Pilar lamang ang nakabili po ng perang mismo ng barangay na pinabili ho doon sa unit na yun at napakinabangan po ng gusto, lalo na nung nagkaroon ng ganitong problema. Maganda po yan. Oo, pakikinabangan ng marami. Ano po? Sige po, Kap. Tuloy lang po. Opo. Yun nga, kung halimbawa papalari pa nga po at medyo may kaperahan pa, isa nga ho sa pinapangarap ko at isa ho talaga sa mga pangangailangan din ng barangay namin magkaroon din ng isang penetrator ho na fire truck. Dahil nga ho sa isa ho sa pinakamalaking barangay po ang Barangay Del Pilar. Tama po yun, oo. At lalo na ho ngayon at meron nga akong paparating na bagyo. Okay. Yung ibang mga katanuran ho natin, yun, nag-clearing po. At yung
ating mayor ho naman ngayon, ang Kapilyaw, magpapatawag mo mamaya ng meeting na naman, kahit araw ng Sabado, Tama. 1:30 para mapag-usapan na naman at kung pagpaplano kung ano yung magandang gagawin ho ng bawat barangay, lalo-lalo na ho ang Del Pilar, dahil vulnerable ho talaga yung area ho namin, para ho maibigay ho yung mga pangangailangan ng ating mga nasasakupan. So, maganda po. okay. Kailangan talaga natin maganda sa papalapit pong bagyong ito. At manalangin tayo na sana ito ay humina. Ano po? Isang, isa pong kasiyahan po namin, ako po, na ma-interview ho sa mga ganitong klaseng istasyon po ng Sambales. Para may pamahagi po o may salaysay din ho kung ano yung mga plano at mga na-accomplish. Kaya lang po, medyo mahina po yata yung signal at medyo malabo ho yung audio po at hindi ko gaano maintindihan ho yung conversation po. Maliwalag naman po ang audio nyo po sa Agarang Aksyon ngayon, 101.7 Radyo Bandera Olonga po. At Kap, ano po ang ating ginagawa para po ating ma-prevent, no? O ma-prevent ang COVID-19 pandemic sa Barangay Del Pilar? Sir, pagpaumanhin po kung hindi mo pagpaumanhin po kung hindi mo yung aking mga sinasabi o isinasagot, kung hindi mo nagtutugma din sa inyong mga tanong, gawa nang wala po akong ganong marinig. Tama lang ho, Kap. Tama po yung actually, Kap, yung pong sinasabi ho ninyo, Kap. Tama lang ho, kasama po dun sa mga programa ho natin, yung po mga binabanggit ho ninyo, Kap, sakto naman po dun sa aming mga tanong. Ituloy nyo lang ho, Kap, at nasa inyo pong oras. Kapitan, ituloy nyo lang ho at nakikinig po kami. Hello, sir. Hello? Ano po? Yes, Kap. Ituloy mo lang, Kap. Ayun, ganito po. Siguro ang isang nagiging Okay, Kap. Siguro po, since medyo hindi maganda yung ating no? Sorry po, at wala ko talaga akong parting words, Kap? maintindihan po at marinig. Any parting words, Kap? Any parting words po para po sa mga nakikinig po na taga Del Pilar po? Any parting words po para sa kanila? Kapitan, any last words po para sa inyo na sakupan diyan po sa inyong Barangay Del Pilar? Maraming salamat po sa uh, 24/7 po tayong gising, nagbabantay at naghihintay kung ano yung mga pwedeng ibigay po sa pangangailangan ng ating nasasakupan. Buong council po, lalo sa ganitong problema. So, maraming salamat po. Pagpasensya na po at sorry po at wala ko talaga akong gano'ng marinig. Okay, so maraming salamat po. Ayan po, napakinggan natin ang Barangay Captain ng Del Pilar, Castillao, Zambales, Kapitan Dennis Mapalo. Saludo po kami sa inyo. At syempre, katulad po na narinig natin, andyan po ang kanilang Mayor Dominguez na naghahanda po para sa nalalapit na malakas na bagyo. Yes, opo. Kaya po kayo sana doon, lahat ng barangay, lahat ng mga komunidad, Okay. lahat ng mga syudad dito sa Zambales, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Cabanatuan, paghandaan po natin yan. Huwag po tayong magkumpiyansa. Ang bagyong Rolly po ay raragasa bukas. Mararamdaman na rin po natin yan mamayang gabi. Okay, salamat po, Kat Dennis Mapalo. Ngayon po, meron po tayo ditong walk-in complainant po, no?
tawagan po din si Atty. Atienza para marinig po kung ano po ang ating complainant po dito. Sir, kayo po si Mr. Audrey Fernandez. Yes, sir. Pakilapit lang po yung microphone, sir, at medyo goal tayo sa oras po, no? Para po maayos po natin. Magsabi po ating pangalan, edad, at kung ano pong ating gusto pong reklamo at aksyon na gustong gawin. Ayan, so magandang hapon po sa lahat ng nanonood sa Radyo Bandera. Ako po si Audrey Fernandez. Lumapit po ako dito dahil po sa kadahilanan po na yung kuya ko po kakamatay lang po, makailan lang po. Gusto lang po namin na magkaroon po ng hustisya pagkawala po ng kapatid po namin. Yun po siya. Ganun po. So, namatay po siya. Ibig sabihin, natagpuan na. Pero patay na. Hindi. Kasama po kami. Yan po yung yan po yung cover, yung tinatawag na naginuman, binugbog. Opo. Tapos, yun po, naginuman, binugbog. Tapos binugbog din na sa kapitbahay, iniwan doon. Tapos, after mga kinabukasan, din na sa ospital, hindi na naagapan, din na sa Manila, sa UST, at doon na inabutan ng patay. Yung pagkawala pala, yung pagkamatay. Ang gusto nyo ngayon mangyari, mapatawan po kung paano gagawin doon po sa bumugbog doon sa kanyang kapatid. Opo. Nasa linya ko ngayon, Atty. Atienza, magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa inyo ulit. At yung narinig ko yung storya ng ating kaibigan dyan. At kung identify niya yung culprit, yung offender, pwede siya mag-file ng kasong homicide or murder as the case may be. Okay. Kasi kung they took advantage nung number nila against one, pwede pong murder yon. Kung ang ginawa rin nila ay patraidor, hindi alam ng biktima na siya ay babanatan, kunyari nakatalikod o walang warning. Kasi alam mo, pag treachery kasi, hindi siya makapagdepensa sa sarili niya dahil nga by sudden yung ginawang attack. Patraidor. So, pwedeng murder yan. Pero kung wala yung circumstances sa sinabi ko, ay homicide po at the most ang pwede i-file yan. Attorney, paano ko ba ganun? Kasi po, yung pong dalawa ko, meron po kasing witness doon. Yung witness po, gusto nilang kasuhan. Kaya lang witness na yon, pag kinasuhan nila, hindi mag-witness sa kanila. Dahil nga kakasuhan nila yun lang po yung natitirang witness talaga na makapagsabi kung ano ho talaga ang nangyari doon sa kanyang kapatid. Paano ang kanilang gagawin? Dapat na may mahalagang may testigo. Although kasi may namatay yan, andyan yung body of crime. Opo. So, siyempre, yung kapatid naman niya na nandyan ngayon, hindi niya nakita yung pangyayari. Yes, opo. So talagang kahit isa lang testigo na maging magpapaliwanag na kung ano yung nakita niya, sapat na yon para po magkaroon ng hustisya ang kanyang kapatid. Pag kinasuhan po nila yung witness, hindi magsasalita. Opo. Pag kinasuhan nyo, definitely, he will not cooperate. Yes, opo. Kung hindi na kakasuhan yun, so makipag-cooperate po yun, parang bargaining po yun. Parang, what the purpose ng kakasuhan siya? Kasama ba siya sa bumugbog sa kapatid niya? Kasama ko ba yun, Mr. Fernandez? Bumugbog sa kapatid mo? Yung witness? Hindi po. Hindi. So hindi. Walang reason para i-demanda natin siya. Dapat kaibiganin natin siya para maging cooperative siya. At yun, maging matindi ang kanyang sasabihin sa husgado na siya magpapatunay yung identity ng culprit, yung pangyayari. Yun, sapat na yan para makulik yung culprit. Okay. Attorney, ano ang unang ilang gagawin ngayon? Naka-blatter ba yan sa police? Naka-blatter po sa barangay. Sa ngayon po, wala pa sila ginagawang aksyon dahil sila po nataranta dahil inayos sila yung kanilang ospital ng kanilang kapatid, yung mga bayarin at yung pagkapalibing, lahat-lahat. So ngayon pa lang sila nakakagawa ng aksyon. Ano ho ba yung pwede lang unang gawin ngayon? Kaya sila lumapit sa ating agarang aksyon ngayon. Dapat siya ng unang gagawin niya, pablatter niya sa police. Pangalawa, kausapin niya yung testigo para mabigyan linaw kung ano ang tunay na pangyari. Tapos
siya mismo ang kapatid. Siya yung pwede magtestigo rin just to prove yung civil liability ng akusado. So, kailangan kasi siyang i-prove niya kung ilang taon na itong biktima, kung anong trabaho niya. At, kasi titingnan niya ang husgado in assessing the damages na pwedeng ibigay sa biktima. Okay, so, yun po mahalaga. Mahalagang makita yung testigo, malaman. Okay, attorney, pwede ho bang hawakan po niyo itong kasong ito? Itong sila pong itong pamilyang ito, si Mr. Audrey Fernandez, para dito sa kanilang kapatid? Opo, wala pong problema yon. Yung katulad ng ating ginagawa, ikuwalan yung testigo, dapat makausap po. Okay. Makumbinsi niya. Kasi siyempre, minsan, reluctant yung mga testigo. Ayaw makailam. Either nakakilala niyo yung biktima, kakilala rin niyo yung offender. Pero siyempre, ang lagi niyang iisipin dito, katarungan para sa kapatid niya, yun ang sasabihin niya doon sa witness. Okay. Sige, attorney. So, ngayon po, sasamahan ko sila sa kausap po si Major Villanueva ng ating CIDG para matulungan sila ngayon mag-file ng complaint. Decide na bigyan po namin kayo ng kopya kung ano naman ho yung ating mga dapat gawin para ho matulungan po itong pamilyang ito na magkaroon ng hustisya sa kanilang kapatid. Tama po. Naku, attorney, nakabilis ng oras, ano? Salamat, attorney, Atienza. Opo, no? You're welcome, sir. Welcome. Words po, attorney. Well, ako'y nagpapasalamat dahil tayo nakakatulong ng ating kapwa sa pagdating po sa batas. At sana tangkilikin nila ang agarang action ngayon. Gandang hapon po sa inyo lahat. Iyon po. Salamat po, Atty. Atienza. Opo. Alright. So, Mr. Fernandez, no, samahan ka namin. Pumunta tayo sa CIDG kay Major Villanueva. Salamat kay Major Villanueva at inaabangan na kayo doon para mag-file kayo ng inyong pong kaukulang aksyon para doon sa perpetrator na gumawa nung nangyari sa inyong kapatid. Ano po? Opo. Okay, sige po, ma'am. Sir. Opo. Any last words po? Yun po, bali maraming salamat po sa Radyo Bandera dahil sa agarang action po nila. 107.1 Radyo Bandera dito sa Olongapo City. So mabuhay po kayo and God bless po. Salamat po. Ayun, narinig po natin si Mr. Audrey Fernandez para sa kanilang problema na aksyon na ngayon, ng agarang aksyon ngayon. So, nako, Kaper, meron na lang tayong 5 minuto. So bago po siguro yun, batiin ko muna itong mga nasa listahan ko. Baka magalit, magtampo. Okay, ano? Salamat po sa Top Spot Guns International Corporation sa may tapat ng Camp Crame, Quezon City. Diyan po tayo kumuha ng baril, no? Galing na. Opo. Sa NTRA Private Intelligence Services, Mr. Franz Gerardo ng Life Armor Philippines. At dito po naman sa problema sa San Felipe, sa Martes, pupunta ho tayo kay Attorney Marife Castillo, ang Provincial Director ng DNR, para po ayusin yung problema sa Liwa-Liwa, Barangay Santo Niño, San Felipe, Zambales. Sa Batch 87, Olongapo City Medical Society, sa pangunan Dr. Calapatilla, Dr. Alconga, at Dr. Eve Natividad at Dr. Asian Briones. Kay Attorney Marcos Villanueva, Attorney Von Rodriguez, PACC, Chairman Secretary Dante Jimenez, Eddie Yusek Martindinho, Mami Mayla Adlawan, Tessa Zambales, Lady Adlawan, Edimil Adlawan at Kuleboy Tolentino. At ang Beef Pares ng Nigis Balloon at ang Katunyings dyan po sa may FB page nila. Kaper, so, binabati ko rin ang BACC family dito sa Olongapo City, ang ating Vice President Francis Mercado, ang ating Secretary Esther Fernandez, ang ating Treasurer Allen Lim, ang ating Auditor si Minda, at syempre yung mga bausi natin na kasamahan po natin sa BACC rito sa lungsod ng Olongapo, at saka ang MRRD sa pangulo po ng ating presidente na si Reggie Lay. Sa mga MRRD po, alam po tayo, antabay lang tayo kay Ka Edwin Piano. So binabati ko rin po siyempre ang aking may bahay, si Ginang Hilda and Sinaris Julian. Yun, siyempre po, Ma'am Hilda. Yeah. No? Kaya merong
Hilda Resort dahil doon sa may bahay ng ating Casa Hilda Resort. Yes, Kaya dahil lang, doon. hindi pa po nag-ooperate, ano? At Oo. pero syempre, alam nyo, yung kay pahabol ko lang to, yung kay Mr. Aubrey Fernandez, alam nyo, lahat po ng mga krimen na ganyan, kinakailangan na i-report kagad. Opo, no? Pag Oo. binugbog, i-report mo kagad. I-report kaagad, Kasi oo. alam nyo, ang krimen, pag nag-last na within 24 hours, pag namatayan, naku, kinakailangan maghabol muna kayo sa korte, magpalabas Okay. kayo ng warrant of Sige arrest po, oo. bago maaresto yung sangkot dyan. Okay, Kaper, meron lang tayong 30 seconds. Ano ba ang Oo. ano mo? Papasalamat ka na lang, SBCI, ano? So maraming salamat po sa mga SBCI family, sa aking mga personnel, sa aking admin staff. Tangkilikin po natin, alam nyo, ang Subic Bay Colleges, maraming ang hindi Iyon. nakakabayad pero hindi ko Okay. sila masisisi. Pero alam ko naman ay nagsisikap sila para po may pagpatuloy rin po natin ang operasyon ng Subic Bay Colleges. Okay po. SBCI Driving School, meron tayong COVID-19 pandemic promo. Okay. No? Pa-enroll po kayo sa inyong theoretical at sa ating practical Okay. dito sa SBCI Driving School. Yun so, po. mabuhay po tayong lahat dito sa Olongapo City, sa Zambales, sa Bataan, sa Bulacan, sa Pampanga, at sa lahat po sa buong Pilipinas. God bless us all. Yun, salamat po. Okay. Happy engagement po kay Jason Vergara at saka Ruby Jean Cruz, anak nila Jerry Cruz at Heidi Cruz. Okay. Ito po, ang inyo pong lingkod. Hanggang sa muli, Milbert Tiniente Adlaman, kasama si Atty. Atienza, Ben Natividad, ang inyo pong grupong Agarang Aksyon ngayon, ang bagong sumbungan ng bayan. Ano po yun, sir? Yes! Agarang Aksyon ngayon. Salamat po at hanggang sa muli. God Thank bless. you very much. Olonga po. Karapatan mo ay ipaglalaban. Agarang aksyon ngayon.